Samantala, mandato at mga programa ng Juvenile Justice System o ang Welfare Council ang ating alamin kasama si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Attorney Tricia, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Asik Weng, and magandang tanghali, Asik Joey. Nice meeting you po. Attorney, una po sa lahat, pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan kung ano ba itong Juvenile Justice and Welfare Council. Ano po ang pangunahing mandato nito? Okay, so ang Juvenile Justice and Welfare Council ay isang government agency, isa itong council na attached sa DSWD at ang pangunahing mandato talaga nito ay masiguro na yung Juvenile Justice and Welfare Act natin ay napapatupad ng maayos. At ang layunin ng Juvenile Justice Welfare Act na yon, bakit gusto natin siyang mapatupad ng maayos, ay para, una, proteksyon sa mga batang nagkaroon ng suliranin sa batas, protection din sa mga child at risk, at yung mga biktima ay nakukuha nila yung justice na kailangan nila dahil sila ay na-hurt ng mga bata. Sa mga nabanggit niyong situation, attorney, saang aspeto pumapasok yung assistance po ng inyong ahensya para matulungan yung mga batang ito? Pwede po ba kayo magbigay ng case, halimbawa, nabanggit niyo, pwedeng yung na-abuse o yung may run-in sa batas pero juvenile. Pwede po kayo magbigay ng halimbawa para lalong mas maunawaan ng ating mga kababayan ang inyong mandato? Okay, so dalawa yung dalawa yung approaches na ginagawa namin. Ang pinakauna at pinaka-main talaga ay tinutulungan namin yung mga implementing agencies natin na nangangasiwa doon sa sa kaso ng bata. So kasama diyan ang local government units kung paano nila i-handle yung bata, kasama din diyan ang social welfare officers natin, ang mga kapulisan. Pag halimbawa sila ay nanghuhuli ng bata dahil ang mga bata naman ay pag nagkasala, pwede talagang hulihin. O kaya pag nilalagay sila sa bahay pag-asa, so tinitrain namin sila. Sa bahay pag-asa naman, yung kung saan nilalagay yung mga bata, kung sila ay kailangang i-institutionalize, tinutulungan din natin yan through training din at minsan nagbibigay kami ng mga suporta. At ito, hindi namin masyadong ginagawa dahil hindi kami direct service provider, pero may iilang mga kaso, lalong-lalo na yung mga seryoso o very unusual, na tinutulungan din namin mismo yung mga bata at mga biktima para talagang makuha yung justice habang protektado yung biktima. So, Attorney, ano po yung pinakahuling datos ng JJWC tungkol sa bilang ng mga children in conflict with the law sa bansa at ano po yung nakikita yung trend ngayong taon? Kasi, syempre, mga bata po yan, wala po bang intervention din para sa mga magulang ng mga batang ito? Oo, definitely. Tingnan natin yung datos kasi tiningnan namin yung whole trend ng 10 years. Nag-start kami noong 2016 up to 2025. Ang nakikita natin, medyo pababa na yung trend talaga ng crime, reported crimes related to children or yung kung saan involved yung mga bata. Noong 2016, halimbawa, lumampas talaga ng 20,000 yung bilang. I think 24,000 if I'm not mistaken. Pinakamataas noong 2017, it was 26,000 plus. Noong 2024, naging 4,000 plus na lang. Ngayon, medyo tumaas ng bahagya. Naging 5,000, pero hopefully hindi na siya tumaas. So, ang laki nung ibinaba niya since a decade ago hanggang ngayon, na doon mo makikita na kung talagang maayos yung mga programang binibigay, ay may impact siya doon sa involvement ng bata or non-involvement sa mga crimes. Pati po sa mga magulang din. Yun naman sa mga magulang, dapat meron tayong programa dyan. Yung unang-una, binibigyan namin, halimbawa, kasama natin ang DSWD dito dahil sila yung chairperson namin. Meron silang mga programs yung tinatawag na Parent Effectiveness Seminar para marunong silang mag-handle ng bata. Diba? Lahat tayo, pag meron tayong gagawin, halimbawa mag-drive o etc., kailangan may lisensya. Pero bilang isang magulang, wala naman tayong lisensya sa ganun. So dapat meron tayong training sa kanila bago sila mag-alaga ng bata. Doon palang prevention level na yon. Paano kung nagkasala yung bata? Kailangan din nating suportahan yung family para pag binibigyan natin yung programs yung bata, pagbalik niya doon sa community at sa kanyang pamilya, ay maayos din yung babalikan niya. So, yun yung mga isa doon actually, livelihood. Kailangan bigyan sila ng livelihood kasi yung ibang mga bata, kaya sila nagko-commit ng crime dahil hindi sila pinag-aaral, nandun sila sa streets, they keep begging. So, talagang at risk sila of
coming into conflict with the law, kung binigyan natin ng maayos na trabaho or livelihood yung magulang, yung mga bata, may reason sila to go to school dahil hindi sila ang pinagpapatrabaho. Oo. Ito meron lang ako isisingit. Katulad ng September 21 na rally, maraming Yes. mga bata na nahuli doon. 90. So, yeah. 90, And paano po kaya yung mga paano pong ginawa ninyo sa Okay. Ang ano rito, ang talagang naging frontliners natin dito, salamat naman na-trained ng mga pulis kung paano nila iaasikaso yung mga bata, yung ating mga prosecutors. I think 45 up doon ay 15 years old and above, pwede sila actually kasuhan. Pero pinili lang natin yung mga pwedeng kasuhan, yung iba dinivert na dahil hindi naman masyadong malaki yung kasalanan nila. Pero yung iba ay talagang kini-case manage natin para tingnan bakit ba sila nandoon. Bakit lahat sila nakaitim? Bakit sila? Yes. Sino yung nag-influensya sa kanila? So, titingnan natin yung cause doon. Nagtutulungan po ang iba-ibang ahensya dito. Doon naman sa the rest na below 15, may as young as 9 years old, nagki-case management din po tayo. Diyan tinitingnan yung ano yung background ng mga pamilya nila, pwede ba silang ibalik doon. Yung iba hindi agad na ibalik kasi tiningnan kung worth it bang mabalik silang agad sa community nila at ni-ready po yung community pati yung pamilya bago sila binalik doon. Hanggat maaari, attorney, di ba, ayaw natin na makulong yung children in Tama po conflict yun. with the law. So ano po itong tinatawag na diversion program at paano po ito Ayun. So, pinapatupad? yung diversion program, para yun sa mga bata na pwedeng kasuhan. So, pag ang bata ay pwedeng kasuhan, which means above 15 siya, tingnan mo ngayon yung, ano ba yung krimen na nakumit niya? Kung hindi naman ganun kataas, at hindi ganun kaseryoso, at hindi siya paulit-ulit, okay? Qualified siyang ma-divert, pwede siyang i-divert, at hindi paulit-ulit niyang ginagawa. So, appropriate sa kanyang diversion, ida-divert siya, which means, imbes na filean siya ng kaso, magkakaroon na lang ng committee na magkakaroon sila doon ng parang usap-usap at kontrata kung ano yung pwede niyang gawin to repair the harm, to say sorry, and also to undergo the program. Bakit sila lang yung pwedeng i-divert? Kasi pag violate nila yung diversion contract nila at saka yung mga condition doon, pwede na silang kasuhan. So ano naman ang gagawin natin doon sa mga below 50 na hindi pwedeng kasuhan? Hindi diversion yung tawag sa kanila, ang tawag doon intervention. So kung may nakumit silang mga crimes, whether serious yan or hindi, required silang mag-intervention. Pwedeng community or kukunin sila ng estado, ilalagay sila sa institutions, tatanggalin yung parental authority ng parents at doon sila mag-undergo ng program. Kung sila ay nasa community, nag-undergo sila ng program, hindi successful, permanently kukunin ng estado yung parental authority nung so wala na yung bata sa kanila at pwede na silang i-up for adoption. Pero kung sila naman ay naging success, tulong-tulungan naman yan, hindi lang yung bata kundi pati magulang, ibabalik sila doon. So, pwede ipa-adapt yun without the consent of the parents? Kung nakitang ninineglect sila ng magulang nila, tatanggalin ng korte yung kanilang parental authority. So, ma'am, nabanggit niyo yung tungkol sa pagdadala sa kanila sa institutions. So, maraming issue tungkol sa pasilidad ng Bahay Pag-asa. Ano po yung update sa monitoring tsaka po sa pagpapahusay ng mga ito para talagang lalabas yung mga bata na... Oo, Kung na sabi nila, maayos. bagong buhay, Tama yun. parang Oo, ganun. kasi dapat tayo dyan, trained sila doon. So, ang ginagawa naman natin dyan, patuloy ang monitoring natin. We have 118 bahay pag-asas in the country. Medyo kulang pa kasi ang isang bahay pag-asa, ang average na natatanggap niyan between 10 to 10 to 50. So, hindi lahat ng bahay pag-asa ay napakalaki. So, ang ginagawa natin, tinutulungan natin yung bahay pag-asa para ma-accredit sila ng DSWD at up to standards yung kanilang mga programa doon at kung paano nila tratuhin yung mga bata. At dapat trained yung mga naghahandle ng kaso nila. Dahil nga, ito ay mga bata na galing sa dysfunctional situation na kailangan bigyan natin ayusin natin at bigyan ng another chance. Kanina doon sa kaso na bringing up ni Asek Weng, attorney, yung September 21, nabanggit nyo maayos yung pag-handle ng police doon sa mga Maayos, kasi trained nasangkot. sila. Pero ano kadalasan yung mga hamon o challenges na kinahaharap ng JJWC with the PNP or the LGU in handling cases involving minors? Sama-sama po kami dyan sa mga challenges namin. Yung una, at ito nire-request naman sa amin ng mga pulis, gusto nilang matrain. Kasi ayaw nila na meron silang
nababiolate na right. Oo, very conscious sila doon. Kaya lang, maliit lang din yung organisasyon namin, so hindi namin kayang nationwide ititrain silang lahat, pero we try our best. Nagkakaroon kami ng agreement with the PNP to train them. Ganun din sa local government units natin. Humihingi din sila ng training. We have more than 42,000 local government units, but we also help them with the capacity building. Ang isa ring challenge natin, of course, it's everybody's problem, kulang ang resources. So ang ginagawa natin pag nakikipag-capacity building tayo, paano natin i-maximize kung ano yung available resources natin para talagang maayos yung handling natin ng bata. So, dyan sa nabanggit niyo po, paano naman po tinitiyak na nasusunod yung handling at saka yung karapatan ng mga bata mula sa oras na sila ay mahuli hanggang sa proseso ng kanilang kaso? Ano po yung role ng inyong opisina po? Una, policy making. So, gumagawa kami ng policy para guided sila. Ito yung mga step by step na gagawin nyo. Pag halimbawa, may nakita kayong bata na nag-commit ng crime dyan, sinasabi talaga namin sa pulis, huwag nyo lang tingnan. Dahil bata siya, hindi ibig sabihin na wala kayong gagawin. Pwede nyo kasi silang talagang arestuhin. Of course, ang ano natin dyan, ang term hindi aresto, kundi rescued. So, pwede nyo pong rescuehin. Pero pag ni-rescue nyo sila, wag nyo namang, wag walang violence, ganon, gender and child sensitive. At pag dinala nyo sila sa pulis, dapat hanggang 8 hours lang, tawagan nyo agad yung magulang, yung social worker, yung abogado. So meron talaga tayong mga protocols na tinitrain namin sila doon. At minomonitor namin yung kanilang yung pag-implement. Example lang yun sa pulis, dahil marami naman tayong ahensyang minomonitor. Tapos nun, pag may nakikita kaming gap, nakikipag-meet kami sa kanila or nagsasubmit kami ng report para sabihin na ito yung mga recommendations namin para maayos natin. At very open naman po sila doon. Very strong partner natin sila. Bilang Executive Director ng JJWC, ma'am, at bilang isang abogado, meron ba kayong gustong amyendahan dun sa Juvenile Justice Welfare Act? At kung meron, anong provision kaya? Well, ngayon, sa totoo lang, hindi naman perfect yung batas. Oo. Pero ang talagang pinupush namin ngayon is yung full and effective implementation of the law bago natin amyendahan. So far ngayon, parang gusto lang namin ipatupad muna natin ng maayos. Pag nakita natin kahit gaano kaayos ang patupad, ano pa rin, ang daming gaps, that's the time we think of amending it. Para siya, data-driven siya at evidence-based. Attorney, kanina na-mention ninyo yung intervention ninyo para sa mga magulang. So paglabas nitong mga bata, paano naman po ninyo na-monitor, matitiyak na hindi na babalik sa ganung gawain yung mga bata? Kasi nung nagko-cover pa kami, maraming mga bata yung ginagamit. Sila yung, sa mga magnanakaw, sila yung inilulusot doon sa mga maliliit na bintana. So paano po kaya yung ginagawa ninyo para hindi na sila matempt na bumalik sa ganung klase? Actually, magandang tanong yan, Ase Kuweng. Ang devolved na kasi yung ating requirements sa JJWA. Ang talagang frontline dito ay ating mga local government units. So ang isa sa requirements sa kanila ay yung aftercare program nila na pagbalik ng bata, dapat within 6 months, sisiguraduhin na maayos siya at minomonitor siya. Sa gayon, hindi siya babalik doon sa dati. So ang ginagawa namin, dahil hindi namin directly na-monitor yung bata, humihingi kami sa kanila ng mga data, statistics, at tinutulungan namin sila kung paano mag-establish ng program para doon sa reintegration at saka rehabilitation, reintegration, tsaka aftercare programs. Ayan, nabanggit nyo yung aftercare. Dapat, attorney, yung next question kasi is tungkol sa rehabilitation and reintegration. Pero sa aftercare, meron po bang hindi nakaka-adjust sa pagbabalik sa lipunan? At kung meron man silang struggle, ano po ang additional intervention ng JJWC kung meron? Meron din naman. Although, ang napansin natin, pagdating sa bata, sila yung mas less na nag-uulit. Parang pag once na nabigyan sila ng maayos na rehabilitation, nag-i-end agad yung kanilang criminal career. As opposed to yung mga youth na between 18 to 21, sila talaga yung mas prone na nag-uulit.
Pero meron din talagang studies yan sa abroad, sa ibang bansa, na ganun daw talaga. Kaya talagang ang nire-recommend, dapat pag mas bata, mas bigyan nyo agad ng intervention, sabi sa atin sa mga bansa, dahil mas preventive yung approach. So doon naman sa nakikita nating nagre-repeat offend, medyo mas harsh na yung ating ating approach. Kasi halimbawa, kung ang bata ay nag-repeat offend, a second time or oftener, kahit na hindi nga seryoso hindi na siya pwedeng usually mag-diversion. Parang minsan, aatras na sa diversion, so kakasuhan na siya agad. Tapos, pag kunyari, nasuspend yung sentence niya dun sa una, sa susunod niyang kaso at nakita siyang guilty, wala nang suspended sentence. So, pagdating niya ng 18, makukulong na siya. Oo, so, medyo pero ang sinasabi pa rin namin, bigyan pa rin sila ng chance kasi baka naman hindi lang maayos yung hindi lang naging responsive yung program nila. Pero medyo harsh na yung batas pag paulit-ulit. So, Attorney, kumusta naman po yung koordinasyon ng JJWC sa DepEd at DSWD pagdating sa edukasyon at saka psychological support ng mga kabataan? Kasi nabanggit ninyo, kung sabi ninyo na paulit-ulit din ang ginagawa, yung pagdating ng 18, kakasuhan na talaga siya, makukulong na. So, dun sa pagitan ng period na yon, ano po yung ginagawa? Very strong naman ang natin, partnership with DepEd at saka DSWD dahil ang DSWD, siya po yung chair natin as a Kweng. Si DepEd naman, member siya ng JJWC. So, ang isa sa mga talagang programs na tinutulong nila, lalo na sa mga batang na institutionalized, actually, they are children deprived of liberty. Ayaw lang nating tawaging nakakulong. Pero nilagay sila sa institution, wala silang freedom. Yung ALS natin, nagtumutulong si DepEd dyan. Si DSWD naman, tinutulungan niya yung pamilya ng bata. Tapos nun, in fact, hanggang TESDA, pag kaya nilang mag-TESDA, pinapa-TESDA sila. So, para paglabas nila, meron silang work or kaya nilang ng independent living kung hindi sila nakakabalik sa pamilya dahil medyo dysfunctional yung family. Siguro bilang panghuli na lamang po, attorney, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig, lalo na po sa kung paano tulungan at unawain po yung mga children in conflict with the law. Kasi kanina pinag-uusapan natin na may malaki talaga yung role ng magulang at may kasabihan nga, it takes a village to raise a child. So ano po yung kailangan nating gawin para kahit papano mabawasan yung mga kabataan na in conflict with the law? So unang-una, sa mga ating kababayan, na mga adults, this is still an adult-controlled world. So tayo talaga ang susi kung paano natin ayusin at bigyan ng guidance yung ating kabataan. So ang first responsibility ay nasa atin. So kailangan i-prepare natin yung environment at community para yung mga batang nakatira dyan, living there, and also yung mga darating ay maayos at meron silang may chance talaga silang mag-survive at mag-grow ng maayos. Sa ating mga kabataan naman, pakinggan natin yung tamang gabay ng ating mga magulang at mas nakakatanda sa atin. Huwag niyong sayangin yung future nyo. At para naman sa ating mga na biktima, sana suportahan natin yung mga nabiktima, kung sila ay nabiktima ng krimen, at sana makuha nila yung hustisya na deserve nila. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.